Hi, magandang araw po sa lahat. By the way, this is RJ at isa po akong Mormon member. Magte 27 years na po. So ngayon is yung topic is bakit yung mga ibang mga member po na matagal na po sa simbahan is natitiwalag na. Yung iba is nagiging inactive at yung iba nagiging less active. No? Meron po kasi ditong prophecy sa Book of Mormon. By the way, ang ano po na ito guys, yung video po na ito is meant po especially sa mga beginner, bago po mga member po ng simbahan, at lalo-lalo na po sa mga bibihira lang po nagbabasa ng Book of Mormon kasi ito po yung challenge po talaga kapag member po kayo ng simbahan. Meron po kasing dito sa Book of Mormon verse po sa Book of Mormon na makapagtutulong po sa atin. Bakit nangyayari po yan ngayon? Kasi sa Book of Mormon pa lang, dito po sa scripture na prophecy na po yan na bakit na maraming nawawala sa simbahan, bakit hindi na sila nag-progress, ano po yung mangyayari po sa kanila, no? At ano po yung kulang na hindi nila nagawa kung bakit sila titiwalag, no? Bakit bumababa na yung testimony po nila. So, yan po yung pag-uusapan po natin. Pero bago po yan, kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, huwag po niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung kayo ay bago pa lang upang sa ganun mas lagi po kayong updated. Okay, kung nakapag-subscribe na po kayo, let's go down to our video. So ngayon guys, ang tinutukoy ko po dito sa Book of Mormon is yung 1 Nephi chapter 11 verse 25 kasi ito yung nagbibigay sa akin ng gabay kung kinakailangan po natin bakit mag-stick po tayo sa scripture at hindi lang po mag-stick po tayo sa ating idea. Kasi nga yung isipan po natin natutokso po tayo at minsan yung pagtukso po sa atin, yun po yung nagbibigay din ng daan na mawala yung ating biyaya. At saka ang pinaka-worst pa doon is kapag nawala yung ating biyaya, marami namang problemang dumadating, nagiging mabagal yung ating improvement at hindi lang yan, nagkakaroon pa tayo ng napakahirap na pagsubok sa buhay. So, dito guys, sa verse 25, chapter 11 ng 1 Nephi, sinabi po dito, no? Sa verse 25, kung kayo po ay may Book of Mormon, kunin po ninyo, at sinabi po dito, at ito ay nangyari na, ito yung si Nephi, nagsasabi po dito, at ito ay nangyari na namasdan ko na ang gabay na bakal na nakita ng aking ama ay ang salita ng Diyos na nagbibigay daan patungo sa bukal ng mga buhay na tubig o sa punong kahoy ng buhay na mga tubig na sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos. At namasdan ko rin na ang punong kahoy ng buhay ay sumisigasig sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, yung pag-ibig po ng Diyos o yung punong kahoy ng buhay, yun yung parang gabay natin na nagko-comfort sa atin, nagbibigay sa atin ng idea kung paano tayo gagabayan, paano tayo maging matimpiin kasi kung minsan tayo po ay mabilis makalimot, mabilis gumawa ng desisyon na napakahirap unawain na kung ito ba ay mabuti o tama. Pero pag ang Diyos po ang gumawa, yung Espiritu ng Diyos po yung gumawa ng paraan, parang mapapaluha ka, parang mararamdaman mo na yung Diyos mismo, mahal ka niya. Pero parang yung pagpapakumbaba mo ay napaka sarap pakiramdaman, no? Kapag yung Diyos mo nagsasalita. So, kahit na sa Old Testament, New Testament nga sa guys, naalala ko sa New Testament, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, I think chapter 3 verse 5 to 6, sinasabi niya na lagi mong ilahad yung iyong mga kabalisahan sa Diyos at gagabayan ka niya, no? Yun yung parang doon nakalimut lang ako doon sa quotation po na yun, pero yun yung sinabi sa Proverbs, ang sinabi ni Solomon, no? At kung ano man ang iyong hangarin na gustong gawin, so ilahad mo sa Kanya, ilahad mo sa Diyos at gagabayan Kanya para at least hindi ka mahirapan, hindi ka mabigatan, no? Okay? Now, bakit ko sinishare po sa inyo ito?
Kasi napakalaking bagay po ito, guys. Lalo-lalo kapag hindi ka nagbabasa ng Book of Mormon. Yung Book of Mormon kasi, ito yung parang love letter ng Diyos para sa atin o sa tayo ay gabayan. Kaya ako, ang ginagawa ko po nung ako po ay after my mission, 1 hour po ng scripture study. Minsan nakakaligtaan ko rin pero minabuti ko, minsan tinitrace ko na kinakailangan everyday na magkakaroon ako ng 1 hour study of the Book of Mormon kasi malaking bagay po yun. Bakit? Yung isang 1 hour study po ng Book of Mormon, may minsan nafe-feel ko na mukhang ayaw ko magbasa. Pero sabi ko po, hayaan ko lang, importante magbasa ako kahit hindi po mapasok sa isipan ko. Ang point po doon is nagbabasa ako. Ang point po doon, dahan-dahan ka ninanourish kasi ng banal na espiritu. Kasi alam ng Diyos na marami ka nang naiisip na mga kabalisahan, pera, pamilya mo, mga problemang dumarating and so on and so forth, aksidente and any other thing na hindi talaga importante pag napatay ka. So kapag namatay ka dito, lahat ng bagay yan is maiiwanan mo lahat yan. So, pero ang punto dyan is kapag namatay ka, ano ba yung madadala mo? Konsensya mo. At saka, syempre, yung oras mo sa Diyos kung paano mo siya inilaan. No? Marami tayong mga problema sa buhay, pero pag namatay ka accidentally, hindi ka na makagising bukas, yan yung magiging problema. Kaya, number one, sabi ko sa isip ko, kung mamamatay man lang ako bukas, iniisip ko yung lagi araw-araw, mamamatay ako bukas, paano ko kaya, paano ko kaya i-resolve ito? Na malinis yung konsensya mo, ano yung mga bagay na dapat mong dalhin, no? Na, kasi hindi, pamilya mo, maiiwanan mo naman dito yung mga anak, asawa mo, at saka yung mga trabaho mo, at saka lahat ng mga problema mo dito, maiiwanan mo yan. Just, no? So, kaya, kinakailangan natin mag-isip ng mabuti. Kaya, ano yung paglalaanan mo? Yung salita ng Diyos at saka yung Diyos? O yung mga problema mo na may mismo na araw-araw ay laging nandyan? Na hindi kumukupas, mawawala, pero sa susunod, nandyan naman. Okay? Kaya, ang sabi dito, at sinabi ng anghel, at muli, sinasabi sa akin ng anghel, ito yung nangungusap kay Nephi, no? Yung anghel, hindi na kasi siya doon sa itaas ng bundok, pang sa ganun na tanungin kung ano yung pagkaunawa niya doon sa mga nabasa niya, hinggil sa sinabi ng kanyang ama, no? Hinggil sa pangitain. So, pinakita ng anghel sa kanya na yung manunubos ng sanlibutan na siyang sinabi sa akin ng aking ama, na master ko rin ng propeta maghahandaan. Stick lang tayo sa 25 muna, guys, ha? Kasi 25 is malaking bagay ito. Yung sa ibaba, ito yung parang paano yung Diyos mismo na ipanganak sa lupa. Now, yan po kung bakit po, guys, marami pong nawawala talaga sa simbahan. At kawawa lang kasi bakit hindi po nila alam kung ano pong gagawin. At huli lang po nila maunawaan after 1 year, after 2 years, or after 10 years na nawala na sila, and then hirap na sila. Kasi ang Diyos, alam po natin na siya po yung ng lahat. Siya po yung nagbibigay ng lahat ng biyaya. Siya po yung nagagabay po sa atin para hindi po tayo mahirapan sa buhay. Ang naalala ko nga, si Jesucristo nga, 30s lang siya, kinuha siya ng Diyos. At saka, nandun kaagad siya sa langit. So, how much more tayo? No, kinakailangan pa ba natin dumaan na 60 tayo, 80 tayo, 90 tayo bago tayo makaakyat sa langit? No? Kasi nga ngayon is marami ng mga sign of war, sign of aksidente na mamatay tayo, aksidente na hindi na tayo makahinga bukas. Is wala na. Tapos na yung natin. No, lahat ng mga responsibilidad natin dito sa buhay. Kaya alam ko, guys, na yung pagbabasa ng Book of Mormon, kahit 30 minutes to 1 hour, kahit feeling nyo na hindi kayo magbasa, no? Basahin nyo lang, tingnan nyo lang, at magugulat kayo. Tapos ang pinaka-point dyan is lagyan nyo ng oras na sa isang oras na yan, hindi ka aalis dyan. Kasi ang point dyan is yan yung magiging magiging hook mo. Ang isang oras talaga na yan na binigay mo talaga, ito yung magbibigay sa'yo ng energy sa lahat-lahat. Ito yung magbibigay sa'yo ng biyaya, ito yung magbibigay sa'yo ng gabay, ito yung magbibigay sa'yo ng
paraan upang sa gano'n resolve lahat ng problema mo. Yan yung isang nagustuhan ko diyan. Kaya minsan 'pag may mga problema ako, sabi ko, "Uy, bakit kaya?" So, ayan. So, mas mabuti pa na magtanong ako sa Diyos. Yung video po na ito guys, kanina lang, parang habang nag-she-share din ako sa at nagbabasa ako ng scriptures. Kaya pinersuade din ako ng Diyos na mag-share ng ganitong topic, no? Para sa gano'n, yung mga new member po natin at saka yung mga least active member po natin, makapapanood po nito is magbabalik tanaw po sila kung ano po yung pagkukulang nila at kung ano po yung gagawin nila para at least mabibiyayaan ulit sila ng Diyos at hindi po sila mahirapan sa pagsubok ng buhay. So, alam ko guys na yung pagbabasa ng Book of Mormon, actually kanina bago ko na-i-share po ito, nabasa ko po yung Book of Mormon regarding po sa nasa ko po ulit at nadatnan ko po doon yung yung First Nephi chapter 5 and to chapter 7. So, 3 chapter at minsan ginagawa ko po is po ako ng audiobook, no? Kasi kung minsan hirapan po ako magbasa sa sakit yung aking mata at minsan parang ayaw ko na magbasa, pero mas mainam na makinig ako kahit na humihiga ako para at least parang komportable, no? So, yan yung parang nagbibigay sa akin ng daan para at least kahit ways na kung hindi ka mabasa, at least may papakinggan ka, at least may magpapaalala sa iyo. Ang pagbabasa, pakikinig at boses na makikinggan mo is magpapaalala sa iyo. So, at hindi lang yan, magtatouch din sa heart mo at saka sa isipan mo. Kasi yun yung parang magagabay sa iyo para at least hindi ka mahatak ulit sa tukso, sa malaking problema, at mismo yung Diyos yung gagabay sa iyo araw-araw. So yun lang guys, maraming salamat. Hopefully nakatulong itong video po na ito sa inyo, especially sa mga member po natin sa simbahan. Alam ko po na marami po kayong pinagdadaanan po ngayon. Kung bago pa lang po kayo, alam ko po na marami pa po kayong malalaman. Pero dahil po sa channel pong ito, matutulungan po namin kayo. So kung may mga concern po kayo at gusto pong malaman, just comment down in the comment section para at least matugunan po natin. So every Sunday at every twice a week within weekdays, mag-share din po ako sa inyo para at least may may aabangan po kayo ng episode, kung ano po yung naramdaman ko, bakit po ako nagiging matatag sa mga pagsubok sa buhay, ganun din yung mangyayari po sa inyo. Maraming salamat. At by the way, this is RJ once again, Mormon member or a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Maraming salamat sa pakikinig at see you next time in our next videos.